Good day everyone, especially to you sir. My name is Hannah Perez and my topic is all about mentoring. Mentoring is a training approach where an experienced employee guides and supports a new employee's growth and development. A mentor helps the new worker understand job responsibilities, workplace culture, and how to solve on-the-job problems. Mentoring can be formal or informal is considered a best practice in organization. Kini siya dili lang basta tulo-tulo kundi usa kini ka seryoso nga relasyon sa trabaho. The trusted advisor ang saligan, ang mentor gilagway nga usa ka trusted and experienced nga tawo. Nagpasabot kini nga ang mentoring dili lang magbase sa posisyon, dili lang tanan manager pwede tawgon nga mentor. Kinahanglan na ay salig ang mentor dili lang mohatag og instruction kundi mohatag pud siya og advice bahin sa career goals ug unsaon pag-atubang sa mga lisod nga sitwasyon sa opisina. In short, ang mentor mura nimo og coach sa kinabuhi sa trabaho. Sila ang mangutana nimo kung asa nimo gusto maabot ug tabangan kanila nga makabot na. Example, the Starbucks, ang model store strategy. Nasa takes ang example sa Starbucks. Ingon dito kung mag-open sila og bagong market sama sa laing nasod o syudad, magdala sila og mga season kung karaan og maayo nga baristas gikan sa ilang nindot nga stores. Kini nga mga karaan nga barista ang magsilbing mentors sa mga bag-ong hired. Kini nagpakita nga ang mentoring gigamit para mapasa ang kultura ug ang standard sa Starbucks para kung unsa kalami ang kape sa Manila, maupod ang kalami ang kape sa inyong lugar. Mentis qualities, unsay kinahanglan sa mentis, dili lang ang mentor ang naay trabaho. Ang menti ang gitabangan naapod responsibilidad based sa takes ang usa ka maayong menti kinahanglan nga eager to learn, ganahan makat-on ug willing to work, kugihan. Dili mo lampos ang mentoring kung ang menti dili maminaw o tapulan. Sa ato pa, ang mentoring kay two-way street. Kinahanglan ang mentor andam motudlo ug ang menti andam maminaw ug magkugi para dili masayang ang effort sa mentor. Benefits for company, nganong buhaton ni siya sa kumpanya, nganong mag-effort pa man ang kumpanya og mentoring. Based sa usa ka study with 2005, ang mentoring makatabang para ang mga empleyado mas mahimong committed, dili dali mo resign ug mas dali sila maka-adjust sa bag-ong palibot. Mas paspas makat na ang tawo kung ang naay usa ka mentor nga mapangutan-an kaysa mas inusara siya sa og discovery. Mao ni ang secret weapon sa mga dagkong kumpanya imbis nga pasagdan ang bag-ong trabahante, giyahan nila para mahimo dayon kini asset sa kumpanya. Next is external training. External training refers to any training that is conducted outside the organization. It is usually final phase of training and may include attending seminars or paid classes to improve leadership or job-related skills. So, external training means any training nga ginahimo sa gawas
sa kumpanya. Usually mao ni ang last phase sa training process. Imbis nga sa opisina ra ka mag-study, isin ka sa kumpanya sa mga leadership conferences o bayaran imong tuition para sa usa ka marketing class sa gawas. Sa ato pa, mogawas ka sa imong opisina para makat-on og bag-ong skills gikan sa ubang experts o eskwelahan. Next is technical or technology training. Technical training is a type of training that teaches employees how to use technology and system needed for their jobs. It helps workers learn computer system, software, and tools so they can perform their tasks efficiently. This training can be done in-house or outside the company, especially when new technology is introduced. So, technical training is all about learning how to use tools of the job. Sa rito ka tudluan kung saan magamit sa cash register, kung sa office tudluan ka sa bagong Microsoft Office or CRM system. Importante ni para mahibalo ang empleyado kung saon pag-operate sa mga machine o software nga kinahanglan sa iyang adlaw nga trabaho. Kini nga training focus sa how to unsaon pag-sleep, unsaon pag-login, ug unsaon paggamit sa gadget o computer sa trabaho. Next is quality training. Quality training focus on teaching employees how to prevent, identify, and remove defects or non-quality products. It is important in production-oriented companies to ensure that goals meet quality standards and that employees follow proper manufacturing process. So, quality training is super important sa mga factory o production-oriented nga mga kumpanya and goal ani kay tudloan ang mga workers kung saon pag-prevent, pag-identify o pag-remove sa nga depekto nga produkto. Kinahanglan mahibalo ang empleyado unsay standard sa nindot nga agi para dili masayang ang materials. So focus ni pagpaglikay sa reject siguro ani ang tanan nga produkto nga mahimo sa kumpanya kay di kalidad ug walay guba. That's all. Thank you, sir.